Praise the Lord, ye hands, adore him. Praise him, angels in the high. Sun and moon rejoice before him. Praise him, all ye stars of light. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang Biblia. Know Your Bible program. Hatid po sa inyo ng World Radio International through White Sparrow Road, Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Ang radio program na ito ay marinig natin ninyo every Sunday sa DWRA Barangay 92.7 FM from Baguio City between 5 to 6 o'clock in the morning. GMA Radio po ito. At sa YouTube po, ina-advance natin ito every Friday. Pero this will be for the radio on October 20, 2024, Sunday po yon. Ang pamagat po ng ating programa at title ng ating subject na pag-uusapan ay pinamagatan ko sa English. Sugi Bill, The World versus the Bible. Ang ating pong teksto ay mababasa sa Genesis chapter 1 verse 26 and 27. Babasahin po natin yan sa English and then later on sa Filipino version. Ang ating mga pagbati, pagpapasalamat, acknowledgement sa ating mga kapatiran, mga sponsors and partners sa radio ministry, YouTube ministry, and of course sa actual evangelism program ay babanggitin po natin mamaya pagkatapos ng prayer. We would like to thank the Lord, thank this radio station, thank our sponsors, of course, World Radio International sa White Sparrow Road, Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Sila po ay under the Ministry of One Kingdom. Pumunta po sila sa North Carolina and Florida. Tinulungan po nila yung mga victims ng typhoons and of course yung Hurricane Milton. Ngayon ay basahin na natin po ang ating textos sa Genesis chapter 1 verse 26 and 27 using the New International Version on the subject Sugi Bill, the World versus the Bible. Genesis chapter 1, 26 verse 27 says, Then God said, Let us make man in our image, in our likeness. So God created man in his image, in the image of God. He created him, male and female, He created them. Yun po yung ating English version. Ngayon po sa ating Filipino version, using the magandang Balita Biblia. Ganito po ang sinasaad sa Genesis Kapitulo 1, 26 at 27. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa impapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. At nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila ay kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Yan sinabi ng Genesis Kapitulo 1, 26, 27. Ngayon, bakit po binabasa natin yung mga teksto na yan, mga kaibigan at mga kapatid? Sabagat ang ating pong discussion ay ang tinatawag nilang Sugi Bill sa Pilipinas, at ito po ay pinagdidebatehan ng mula noong taong 2000 hanggang taong 2024 ay hindi pa po natatapos ang discussion at deliberation nito sa Kongreso at sa Senado. Kaya ito po pag-aaralan natin. Number 1, introduction po muna tayo. House Bill number 4982 or the sinasabi nilang the Sugi Bill is an anti-discrimination bill expression of introduced in the 18th Congress and has remained in deliberation. So, matagal na po ito.
18 Congress pa ang discussion, pero actually na-introduce ito noon pa. The bill was in the year 2000, seeks to prohibit discrimination on a person's expression of sexual orientation or gender identity. Ito po ay nagpo-promote ng anti-discrimination. Wag daw mag-discriminate. Wag daw maging mailap sa mga ibang klaseng tao na ang kanilang tinatawag na sexual orientation ay hindi babae, hindi naman lalaki, nasa kalagitnaan po. So, yun po ang bill na ito na inintroduce nila sa Kongreso. Ang number niya is 4982, House Bill. This is both a sensitive and complex issue discussed in the government, social media, and even in the private circle. So ito po ay very komplikado. Sensitibo na paksa na pinag-uusapan sa gobyerno, sa social media, pati na rin sa mga pribadong mga sirkulo o mga tao. So, yan pang ating pag-aaralan. So, sa umagang ito, brothers and sisters, to enlighten every Christian and others, there is a need to study the subject. So, marahil narinig nyo na, nabasa ito. Kaya, para mabigyan po ng kaliwanagan ang ating pag-iisip tungkol sa tinatawag nating SOGI Bill, ay pag-aaralan po natin ito at nawa ay sundan ninyo hanggang sa huling parte ng inyong pag-aaral na ito. At kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe, hit po the like bill or the like button and then you subscribe para kayo po ay mabigyan ng continued notification kung mayroon po tayong mga bagong video. And we are doing this actually every week, especially every Friday na nasa YouTube pro. Kung sa radyo po, it always is on Sunday. Number one, what is the SOGI Bill? What is the history, the meaning, and the purpose of this SOGI Bill? Number two, what are the arguments in favor and against the SOGI Bill? Ang mga argumento na pabor at laban sa tinatawag nating SOGI Bill. And number three, what should be the right attitude towards the so-called LGBTQ people? Meron ba pong tinatawag na mga LGBTQ people o community? Mamaya po bigyan natin ng kahulugan yan. Number 4 question na sasagutin natin sa ating programang ito: is there spiritual hope for the LGBTQ people? Meron bang pag-asa, spiritually speaking, sa mga taong katulad na ito na tinatawag natin LGBTQ people? Yan po ang ating mga paksa. At tatalakayin na po natin ang number 1 question: what is the SOGI Bill? What is the history? What is the meaning? And what is the purpose of this so-called SOGI Bill? The first version of the SOGI Equality Bill was filed in the 11th Congress in the year 2000 by the late Senator Miriam Defensor Santiago. So yung una pong nagdala nito sa Senado at of course sa Kongreso ay yung namatay na po na si Miriam Defensor Santiago, isa pong Ilongga na propesora doon sa University of the Philippines. So ito po siya ang una. Now in the year July 1st, 2004, Akbayan Party List Representative Eta Rosales filed also the House Bill 634 during the so-called 13th Congress of the Philippines. So, from 2000, siguro natulog muna ito, maraming discussion. Itinuloy ulit ng taong 2004 at ang nag-file po dito sa Kongreso ay si Eta Rosales. Isa pong Akbayan Party List Representative, House Bill 634. At ito po ay nangyari nung tinatawag nating 13th Congress of the Philippines. Finally, yung binanggit nating House Bill 4982 kanina was approved by the 17th Congress, 17th na, on its final reading, taong pong 2017, how many years ago. The counterpart bill
And the Senate was filed by Riza Ontiveros, isa pong senadora representing the Akbayan Party List. So ito po ay nangyari ng taong 2018. So mayroon pong progreso from 2000 to 2004, 2017. Nasa 2018 na po tayo at ito po ay isang bill na filed by Riza Ontiveros in May 2018. But continues. Now, you might be curious, what is the meaning of the word Sugi Bill? Ano po? Kung siguro, alam na ninyo ang meaning ng Sugi Bill. Pero sa hindi po nakakalam, it's actually an acronym. Parang acronym, shortcut. Ang real meaning po ng Sugi Bill is sexual orientation and gender identity or expression. Ulitin ko po. Sexual orientation and gender identity expression. So, ang tungkol po, make it short, ang pagkakakilala sa isang tao kung ano man ang kanyang tinatawag na sexual orientation. Kung siya ba ay lalaki, babae, o nasa kalagitnaan ng lalaki o babae. O kaya naman, may tingin sa sarili niya, hindi siya babae, hindi siya lalaki. In other words, may question mark. Yun po yung Sugi Bill. Ulitin ko po. Sexual orientation and gender identity expression. Now, meron pong kaakibat na mga definitions dito. Pag tinanong nila, ano po ibig sabihin ng agender? Agender means a person is a person who does not experience or profess any gender, male or female. So ito pong taong ito, tawag sa kanya agender, means wala siyang gender. Hindi niya alam kung siya ay lalaki o babae. Yun po yung agender or agender. Ano pa? Yung asexual or in short, ace. Ito po ay parang pangalan ng isang singer na hindi ko alam kung babae o lalaki, pero tawag po sa kanya asexual or ace. Ang ibig sabihin, wala siyang sex. To describe people who experience or profess little or no sexual attraction. In other words, itong taong ito, hindi siya attracted sa lalaki, hindi rin siya attracted sa babae. Hindi mo alam kung ano yung attraction siya. Alright, so the Sugi Bill, brothers and sisters, besides combating discrimination, aims to protect the rights of the LGBTQ people, ensuring their safety and well-being. So ang purpose po ng Sugi Bill, para daw matanggal yung discrimination, yung ibang pagtingin natin sa mga tao na hindi natin alam yung kanilang sexual orientation, kung sila ay lalaki o babae, at para daw sila ay mapangalagaan. Kasi nga, pag hindi mo alam yung kung lalaki o babae, ang ibang tao, medyo iba po yung kanilang pagturing sa mga ganong uri ng mga tao. It also recognizes the fundamental rights of every person regardless of sexual orientation and gender activity. So, yung fundamental rights of suffrage, right to expression, etc., nandun po yun sa tinatawag nating Bill of Rights sa ating Constitution. So, yun po yung mga karapatan ng isang tao, maging ano man siya, lalaki man o babae, etc. So, yun po yung ibig sabihin ng tinatawag nating Sugi Bill. Pwede nyo pong i-review ito sapat nasa YouTube naman po tayo. Number 2, what are the arguments in favor and against the Sugi Bill? So pag-aaralan po natin ang mga argumento kung bakit mayroong pumapabor at mayroon ding kumakalaban sa tinatawag nating Sugi Bill. Ito po muna yung arguments in favor. Sa mga pabor, number 1, the bill promotes equality and respect for all individuals regardless of their sexual orientation or gender identity. In other words, kailangan ng respeto. Ano man ang tingin nila sa sarili nila, babae man sila, lalaki, kailangan respetuhin, igalang. So yun po number 1 reason. Number 2, it helps promote a more inclusive and accepting society, reducing discrimination and promoting human rights. Ano pong ibig sabihin ito? Itong helps create a more exclusive and accepting society. Mayroon pong ganitong nangyayari. Kapag hindi lalaki o hindi babae, medyo alanganin. May iba pong mga employers, mayroong mga tao, iba po ang pagtanggap nila. Para sabi nila,
Hindi ka para sa grupo na ito. You are not included. So in other words, nagiging exclusive. So ang purpose po nito, para po maging inclusive. Pwede sa lahat, kahit anong man ang iyong sexual orientation. Number 3, this was established in the year May 2016 at nagkaroon po ito ng tinatawag nilang Sexual Characteristics Unit. Yung isa pong parte ng SOGI Bill na parang paulit-ulit lang po ito. To promote equality, inclusion, non-discrimination, non-violence, non-heterosexual, heterosexism for the LGBTQ. So, pag membro ka ng LGBTQ, lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer kind of people, kailangan mayroon tinatawag nilang equality. In other words, huwag tingnan yung inyong sexual orientation. Kung naghanap ka ng trabaho, whether ano ka man, lalaki man babae, o nasa kalagitnaan ka, pwede kang tanggapin na magtrabaho, pag-aaral, at huwag saktan, at huwag kang maging prejudice. O in other words, respeto pa rin ang ibig sabihin niya, mga kaibigan at mga kapatid. Okay, tuloy pa rin yung tinatawag nating arguments in favor of the SOGI Bill. Next number. Sinabi ko na nga kanina, pag sinabi nating LGBTQ, sa hindi pa po nakakaalam, lesbian o yung tinatawag nating tomboy, yung gay naman, yung bading. Bisexual, pwede lalaki, pwede babae ang kanyang pagtingin. Yung transgender naman, dating lalaki, ginawa nilang babae, o kaya naman, dating babae, ginawang lalaki, yun po yung transgender. Queer, yung queer naman, hindi niya alam kung ano siya. Alright. So, the SOGI Bill, therefore, brothers and sisters, seeks to end gender-based discrimination and penalize anyone involved in such activities. Tingnan nyo, medyo matindi ito. Ayaw ng itong sinasabi nila. Itong SOGI Bill daw, hindi lang discrimination ang pinagbabawal. Kung hindi, may penalty, may parusa sa mga taong magkaroon ng discrimination sa mga tinatawag nating LGBTQ. In other words, pag hindi ka pabor sa mga grupo na yan, maaari kang mabigyan ng kaparusahan. Yun pong ibig sabihin nito. In short, brothers and sisters, the SOGI Bill seeks to criminalize discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity expression. Ito pong medyo matindi. Ano pong ibig sabihin yan? Itong SOGI Bill na pinopropose nila sa Kongreso at Senado na hindi pa naman aprobado, sabi niya, magiging kriminal pag nag-discriminate ka, medyo iba yung tingin mo, iba yung trato mo sa mga alanganing mga tao, pwede kang mabigyan ng kaparusahan. Yun pong ibig sabihin nila ng it seeks to criminalize discrimination. Hindi ka lang pumabor, hindi ka lang nagbigay ng magandang asal, magandang pagtrato, pwede kang ituring na kriminal. So yun po yung parte ng SOGI Bill na hanggang ngayon pinagdidiskusyonan pa nila sa Kongreso at Senado. Now let's go to the arguments against the SOGI Bill. Arguments against the SOGI Bill conflicts with some religious beliefs and traditional values. So sabi nila, itong SOGI Bill daw, kinakalaban niya ang mga paniwala, pati na rin ang tinatawag nilang traditional values o mga pinalahagang mga practices sa kultura ng Pilipinas at ng iba pang mga bansa. Some argue that it infringes on freedom of expression. In other words, kapag na-aprobahan itong bill na ito, pati yung freedom of expression ay mababawasan yun, sabi nila. Number 2, it imposes sexual orthodoxy and society, infringing on the freedom of association and religious liberty. Medyo malalim po, pero ang ibig sabihin po yan, very simple, it begins or they gives idea of new sexual orthodoxy on society. In other words, babaguhin nila yung paniniwala sa mga tao na matatawag nating alanganin, hindi naman lalaki, hindi naman babae. So, yun po yung ibig sabihin niyan. Sa pagpapatuloy po ng ating discussion,
Some senators view the bill as exclusive for the LGBTQ people and violates academic and religious freedom and also women's rights. So sabi ng mga senador, itong SOGI bill daw ay parang binibigyan ng sobrang pagtrato, paggalang ang mga tinatawag nating LGBTQ people, at ito raw ay laban sa tinatawag nating academic and religious freedom, pati yung women's rights, pati yung mga karapatan ng mga babae, at laban daw sa religious and academic freedom. So, medyo ayaw nila yan. Letter D. It results so in equality which is very ironic, contrary to its aim of equality. Parang controversial po kasi gusto nila equality sa pagtrato sa mga medyo alanganin, hindi mo alam kung lalaki babae. Pero at the same time, it is also promoting inequality. In other words, bakit inequality? Kasi may special treatment yung ganitong mga tao. So sabi nila, dapat hindi maaprobahan yung SOGI bill na yon. Okay? Another, it also results to pag inaresto mo raw yung isang alanganin, yung LGBTQ member, no physical abuse when gays or transgender males are arrested as females with strength of males. So sabi nila, medyo paano ito? Arestuhin mo yung isang LGBTQ member, babae, halimbawa, ang kanyang orientation, pero actually yung lakas niya ay parang isa pa ring lalaki. So medyo may question mark po doon. It also endangers children from abuses of the LGBTQ people. Bakit? So kung minsan po ang tinatarget nitong mga lesbian, mga gay, bisexual, transgender, etc. ay mga kabataan. So nagbibigay po ng tinatawag na danger sa mga kabataan, especially yung mga wala pang buwang na kabataan. So yun po yung isang dahilan kung bakit ino-objection nila, ino-oppose nila ito. Next number, it penalizes parents to impart their children what is moral and acceptable according to their faith. In other words, ano pa? Yung bill na ito raw ay nagbibigay parusa sa mga magulang kung sila pa ay medyo nagbibigay ng mga ibang uri ng tinatawag na moralidad at laban sa kanilang mga pananampalataya. So, in other words, pag binigyan mo ng education yung mga bata tungkol sa mga tinatawag nating LGBTQ na iba yung turing, so sabi nila, kailangan pagsabihan o maaring bigyan ng kaparusahan yung mga magulang. So, it is also problematic sa pamilya. Well, according to Vince Olaer, sa kanyang, isa pong writer ito, sa kanyang sinulat na pangalan ay Disciplers, thinks that the SOGI bill provides special treatment for the LGBTQ people and at the same time oppressive to those who practice their own religious conviction, faith, and freedom. Paiksiin po natin. Ano sabi ni Vince Olaer? Sabi niya, nagbibigay doon ng special na treatment sa mga LGBTQ people and at the same time it is oppressive to those who practice their own religious conviction and freedom. In other words, binibigyan mo rin yung problema ng ibang tao na iba rin yung paniniwala tungkol sa reliyon, sa paniniwala nila sa Panginoon Diyos, at panirelin sa kanilang kalayaan. So makikita natin, medyo complicated po yung pros and cons dito, yung arguments favor and arguments not in favor. Now, pumunta po tayo sa Biblia, mga kapatid at mga kaibigan. What should be the right attitude towards the LGBTQ people? Kung tayo po ay mga Kristiyano, tayo mga anak ng Diyos, tayo ay sumasampalataya sa tunay na Diyos sa kalangitan, ano po ang dapat nating kaisipan tungkol sa tinatawag nating LGBTQ people, lesbian, gay, bisexual, transgender, at kung ano pa man. Yung lesbian po yun, yung mga tomboy, yung gay po, ito yung mga tinatawag nilang bakla o bading. Yung transgender naman, ito po yung lalaki na ginawang babae o babae na ginawang lalaki. At yung Q,
ay hindi natin alam kung ano ang sexual orientation nila. Now, let's go to these particular verses in the Bible. Babasahin po natin. Of course, sa Biblia po sinabi ng ating Panginoon Diyos, God loves all people. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. So, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Ayon pa rin sa Roma chapter 5 verse 8, sinabi ni Apostol Pablo, God has loved us even though we were yet sinners. Minahal tayo ng Panginoon Diyos bagamat tayo ay mga makasalanan pa. Ayon sinabi ni Apostol Pablo dito sa Roma 5:8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y mga makasalanan pa. So, kahit makasalanan pa na tayo, mahal pa rin tayo ng Diyos. So, hindi na kinakailangan magpakabanal. Magpakabanal ka pagkatapos na ikaw ay napatawad. Pero kahit isang masamang tao, sabi ni Apostol Pablo, sabi ng John 3:16, kayang mahalin ng Diyos, kayang patawarin, pero pag ikaw ay napatawad, dapat magbago ka na. Mamaya pag-usapan po natin yan. As God desires all men to be saved, this should be our heart's desire also. Ano pang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo? Ito po maganda mga kaibigan at mga kapatid. Kung mayroon po kayong Biblia, samahan niyo po ako sa ating pagbabasa. I hope you have your own Bibles sa ating pag-aaral dito sa subject na itong First Soggy Bill. Basahin po natin sa sulat ni Apostol Pablo dito po sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 and then verse 3 and 4. Lulundan po lang tayo. Ano sabi ni Apostol Pablo? Chapter 2 verse 1 of 1 Timothy. Sabi ni Pablo, una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, mga panalangin, pagsasamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. So, idalangin natin sila. Lahat naman kasi ng tao, sabi ni Apostol Pablo, idalangin natin. Kahilingan, panalangin, pagsasamo at pasalamat sa lahat ng tao. So, kasama sila doon, sabi ni Apostol Pablo. Pero dito sa verse 3 and 4, meron pa rin sinabi si Apostol Pablo kay Timoteo. Ano sabi niya? Sabi ni Apostol Pablo, verse 3, idalangin ninyo, at pagkatapos dito sa verse 3, sinabi niya na idalangin niyo ang hari pati mga makapangyarihan upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos. Pag pinagdalangin mo pa yung ibang tao, sabi ni Apostol Pablo, ito raw ay mabuti at nakakalugod, nakakasiya sa Diyos na ating tagapagligtas. Bakit? Sapagkat ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam sa katotohanan ito. So, ibig ng Diyos, ano ka mang klaseng tao, miyembro ka man ng LGBTQ community, mahal ka ng Diyos at ibig ng Diyos na ikaw ay maligtas. Yan po ang katotohanan na sinasabi dito sa 1 Timoteo Kapitulo 2, 3 at 4, sabi ni Apostol Pablo. Ano pa? Though considered different by society, we must treat them like normal people. So, bagamat kakatuwa ang paningin ng tao sa kanila, sabi ng Biblia, tingnan pa rin natin sila berang mga normal na mga tao. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 7:12? Ito po yung golden rule sa wikang Ingles. Ano sabi ni Kristo? Whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the law and the prophets. So kung nais natin na maganda ang turing nila sa atin, ituring muna natin sila na maganda at mabait. That is the idea there of the golden rule. If you want people to respect you, igalang ka, igalang mo muna sila. So yun pong ibig sabihin ng Panginoon. It's the positive. Gumawa ka muna ng kabutihan para gantihan ka rin ng kabutihan. That is what you call the golden rule of our Lord Jesus Christ. Ano pa? Sabi ni Kristo, as Christians, we have to show God's love to all people, including the LGBTQ people, without exception or without discrimination. Ano sabi ng Panginoong Kristo
sa Matthew 22:39. Kung meron pa kayong Biblia, samahan niyo po mga kaibigan. Basahin itong Matthew 22:39. I'm sure you have your own Bibles with you. Ano sabi ng Panginoon? Matthew 22:39. Love your neighbor as you love yourself. Ito ang pangalawang utos ng Panginoon ngayong kapanahonan natin. Ito yung tinatawag nating Second New Testament of Christ. Love your neighbor as you love yourself. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. And if you love yourself, sabi ng Panginoon, you'll also love others. So, bago mo mahalin yung iba, mahalin mo muna ang sarili mo. So, paano mo minamahal ang ibang tao? Sabi ng Panginoon sa Kristo, you have to love them as you love yourself. Mahalin mo sila katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yan pong sinasabi ng Biblia tungkol sa pagturing natin sa mga tinatawag nating LGBTQ people na subject po ng tinatawag nating Sugibil. The last but not the least part of our discussion. I hope you are still there. Nandiyan pa po kayo mga kaibigan at mga kapatid. Pang-apat po na parte at malapit na po tayong matapos. Ang tanong, is there spiritual hope for the LGBTQ people? May pag-asa ba? Spiritually speaking, may pag-asa ba ang mga miyembro ng LGBTQ people, ang mga lesbians, mga tomboy, mga gay, mga bading, mga bakla, bisexual, yung pwede lalaki, pwede babae, pati na yung mga transgender, yung dating lalaki naging babae, yung babae naging lalaki, at yung mga kakatwa ng mga tao na hindi natin alam kung ano yung sexual orientation. Of course, sabi ng Biblia, lahat ng tao may pag-asa. One religious group said this about the LGBT community. Sabi ng isang writer, leader po ng isang grupo, homosexuality is not a destiny. Ang pagiging homosexual, ang pagiging tomboy, ang pagiging bading, sabi niya, ay hindi po destiny. Hindi po yung hangganan ng iyong buhay. Pwede ka pang magbago. It was never proven that a person is born with the so-called gay gene. So hindi po napatunayan ayon sa siyensya ng tao ay pinanganak na mas matindi yung tinatawag niyang male chromosome or female chromosome. In other words, pwedeng paglabanan kung talagang gusto niya. A homosexual lifestyle is still a choice. Anong sabi nito? Ang pagiging bading o bakla, pagiging tomboy, sabi niya ay isang choice. Pinili mo na maging ganyan ka. Hindi ka naman ipinanganak na ganyan. In other words, that is what this guy is saying. Another continuation. Sabi niya, we have seen many individuals who used to adhere to a homosexual lifestyle but who were washed and sanctified and justified in the name of Christ. So sabi niya, sa itong author na binabasa natin, marami akong nakitang tao, sabi niya, na sila dati ay tomboy, na sila dati ay bakla, o tinatawag ng transgender, hindi natin alam kung yung sexual orientation nila, subalit sila ay naugasan spiritually, naging banal sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. In other words, brothers and sisters, hindi ba kayo pabor? And I'm sure you are in favor na mayroong spiritual hope, may pag-asa, spiritually speaking, sa mga miyembro ng LGBTQ community. Hindi po sila hopeless. Many of those caught in a homosexual lifestyle, according to some studies, are products of deep family dysfunctions and abuse. Sabi ng isang study o pag-aaral, marami pong mga nagkaroon ng tinatawag nating homosexual lifestyle, naging lalaki, naging tomboy, naging bading, at saka kung ano pa man, ay produkto daw ng problema sa pamilya. In other words, parang inaabuso siya ng nanay niya, tatay niya, mga kamag-anak, etc. So parang scapegoat niya ang maging bading, maging bakla, scapegoat niya ang maging tomboy, at etc. pa. So yun po ang resulta ng isang pag-aaral. So in other words, what they're trying to say, these people need healing. They need the healing love of Jesus in their lives.
Kailangan nila sila ay malunasan sa pamamagitan ng spiritual na pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Ano sabi ng Biblia dito sa Acts chapter 10 verse 34? Sabi ni Apostle Peter, Gawa 10:34, God is no respecter of persons, but in every nation he that feareth God and work righteousness is acceptable with Him. Ulitin ko po. Sabi ni Apostol Pablo, ang Diyos daw ay walang itinatangi na tao. He does not show partiality. Subalit sa lahat ng bansa, ang sino mang may takot, may paggalang sa Kanya at gumagawa ng kabutihan ay tatanggapin niya. In other words, kailangan magsisi. Lumapit sa Panginoon. So sa ating po magtatapos, brothers and sisters, nawa nandiyan pa rin kayo. The Apostle warned, this particular warning is written in the Bible. Ano po yung sinabi ng Apostol Pablo? Basahin po natin mga kaibigan at mga kapatid. Kung meron kayong Biblia, sundan niyo po ang ating pagbabasa sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Ito po ay napakalaga sapagkat I'm sure meron kayong mga kaibigan, mga kamag-anak, very close sa inyo na ganito ang kanilang sitwasyon. Pakinggan niyo po mga kaibigan at mga kapatid ang sinabi ng Apostol Pablo. Basahin natin sa wikang Pilipino. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? That is general po. Lahat ng makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kahit sino pa man, kahit pastor ka man, pare ka man, o ano ka man klase, politician, mayaman, mahirap, kapag tayo ay makasalanan sa harap ng Diyos, wala tayong bahagi sa kaharian ng langit, kaharian ng Diyos. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, sabi ni Apostol Pablo. Ang mga makikiapid, that is present tense. Ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi po past tense ito, lahat ito present tense. Ang ibig sabihin, ginagawa sa ngayon. Ang mga nakikiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga ribulto, mga nangangalunya, mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae, mga nagnanakaw. In other words, continuing, patuloy na nagnanakaw. Mga sakim, mga naglalasing, present tense pa rin yan mga kaibigan, mga nalalait ng kapwa, mga nandaraya, ito na yung mga scammers ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. In other words, lahat ng makasalanan. Subalit, sabi ni Apostol Pablo, meron siyang bawi sa verse 11. Ano sabi ni Pablo? Ganyan ang lahat sa inyong ilan sa inyo noon. So, ang sinusulatan niya, yung mga taga-Korinto na Kristiyano, alam niyo yung Corinth sa Grisya, it's actually considered a sinful city during the time. Katulad dito ng Olongapo at Angeles City, ang Corinto. Sabi niya, Apostol Pablo, ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. So, ganun dati yung mga miyembro ng iglesia sa Corinto. Subalit sila raw ay napatawad, pinawalang sala, at sa pamamagitan ng Panginoon at sa Espiritu Santo. So may pag-asa po ang sino man na makasalanan. Tuloy po natin. Ganito, para for the benefit of those hindi masyado marunong sa wikang Pilipino. Sabi ni Apostol Pablo in English, 1 Corinthians 6, 9, and 10. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Hindi nyo ba alam na ang mga masasamang tao ay hindi mamamana ang kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, fornicators, idolaters, adulterers. Ano po yung fornicators? Yung fornicators mo yung live-in. Sasama, hindi nakasal. Yun po, yung idolaters mo, sumasama sa mga ribulto. Ayaw nila yung Diyos sa langit, gusto nila ribulto. Adulterers. Yung adulterers? Meron ng asawa, naghahanap pa. Alright? Nor effeminate, ito yung mga bading, mga bakla. Mahilig sa kapwa nila lalaki, or homosexual, mahilig sa kapwa nila babae o tomboy, mga magnanakaw,
mga sakim, mga maglalasing, revilers and swindlers. Yung swindler, ito po yung scammers, ay magmamana ng kaharian Diyos. Napakalinaw po ng Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Huwag po tayong padaya. Now the Apostle Paul said in verse Corinthians 6:11, some were such of you, or such were some of you. Sabi niya, kayo mga taga-Korinto, ganyan kayo dati. But now you were washed, nahugasan kayo, kayo ay inihiwalay na ng Diyos, kayo ay ginawang mga righteous. Tinatawag nilang, tinuring kaming righteous, mga tao. Ginawa kayo mga mabubuting tao sa pangalan ng Panginoon, Yeso Kristo, at sa tulong pa rin ng Espiritu Santo. Of course, the Holy Spirit is there. Siya yung nagsulat ng salita, siya nagbigay ng inspiration sa mga sumulat ng Biblia. So, in other words, sa ating po magtatapos, brothers and sisters, kahit sino makasalanan, membro ka man ng LGBTQ community, pwede ka pong maligtas kung iyong gagawin ang mga bagay. Number 1, sumampalataya ka kay Kristo, magpabautismo ka upang ikaw ang maligtas. Yung sabi ng Marcos 16:16, sabi ng Panginoon. Ano pa? Sabi ni Apostle Pablo, magsisi kayo, umalis kayo sa inyong mga kasalanan, ang pagpabautismo sa tubig. Hindi po yung tubig ng nagliligtas, kundi ang Panginoong Jesucristo. Ginagamit po lamang yung tubig, simbolo ng pag-alis ng ating mga kasalanan. Ang nagliligtas po ay ang dugo ni Kristo, ang buhay niya na ibinigay sa atin. So balik kinahangan, sumasampalataya ka. Yung bautismo na ilulubog sa tubig, isa pong simbolo, isang pamamaraan lamang, parang physical cleansing. But actually, the cleansing is in the spirit and in the mind and in the spirit and in the soul. Yun po ibig sabihin ng Acts 2:38. At tatanggapin niyo po ang kaloob ng Espiritu Santo. Bakit kinakailangan ng Spirit, Holy Spirit, or the gift of the... Para mabigyan kayo ng lakas. Kasi kung tayo lang, wala yung Espiritu, hindi natin kayang labanan ang kasalanan. Yung pong purpose kung bakit ibinibigyan ng Panginoon Diyos ang Holy Spirit sa atin. Para mapaglabanan natin ang mga tukso na binibigay ni Satanas. Ano pa sabi ni Apostol Pablo? Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Today is the day of salvation. Now is acceptable. Maraming tao nakakarinig ng Ebanghelyo. Pero sabi niya, saka na lang. Marami pa namang panahon. You do not know. Sabi ni Apostol Pablo, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang tinatanggap na panahon ng Panginoon. Ano po ang importante doon, mga kaibigan at mga kapatid, sa sinabi ni Apostol Pablo? Hindi po natin alam kung kailan ang kukunin ng Panginoon Diyos ang buhay natin. We do not know. Sabi ng Hebrews 9:27, it is appointed for man once to die, and after that the judgment. Wala pong makapagsasabi na siya ay mabubuhay pa ng hanggang bukas, hanggang mamayang gabi. Hindi ko naman sinasabing hindi ko kayo tinatakot, kundi yan po katotohanan. Nobody knows. Hebrews 9:27, God controls our lives. Sabi ng Hebrews 9:27, for it is appointed for man once to die, and after that. Pag tayo na po ay wala na sa mundong ito, judgment na po yun, paghahatol na po yun. Wala nang chance to repent. Wala nang chance for salvation. Hindi po totoo na may second chance. Hindi po totoo na may purgatorio. At may second chance, panalanginan ka lang dito sa lupa, magbigay ng donation, makakalabas ka na sa purgatorio. Hindi po totoo yung purgatorio. Wala po sa Biblia yan. Kaya huwag kayo maniwala sa mga nagtuturo na may purgatorio. So, Jesus Christ is calling everybody today. Ano sabi ni Kristo? Lahat po ng membro ng tao, membro ka man ng LGBTQ people, lesbian ka man, gay ka man, transgender ka man, etc., tomboy ka man, bakla ka man, kung ano man ang sexual orientation mo, ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo ay para sa iyo. Kaya sabi ng Kristo, Matthew 11:28-30, come unto me, all ye that labor. Kayong mga nahihirapan, kayong nabibigatan sa inyong mga konsensya, panahon na para kayo lumapit kay Kristo, hugasan ang inyong mga kasalanan, hindi po ng tubig, kundi ng dugo at buhay ni Kristo na ibinigay niya doon sa krus na Kalbaryo. Ang tubig po ay simbolo lamang ng paglinis. Kapag tayo ay marumi ang kamay, naglilinis tayo, naghuhugas. So, ganun lang po ang ideya noon. But the real reason why we are to be baptized, ay sabi ng Apostol Pablo,
Romans chapter 6 verse 1 to 4, baptism is at death. Ang bautismo ay kamatayan. Kamatayan na kasama ni Kristo. Anong lililibing natin kapag tayo nababautismo? Yung ating masamang pagkatao, mga kasalanan natin, at paglabas natin sa tubig, parang simbolo, we also experience a spiritual resurrection with our Lord Jesus Christ. Kaya sabi ni Kristo, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you spiritual rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your heart and your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Lumapit kayo sa akin, lahat kayong nabibigatan, bibigyan ko kayo ng kapahingahan, sapagkat ang aking pabigat ay hindi tunay na pabigat, kundi magaan lamang. Manalangin po tayo, mga kapatid. Sana nandiyan pare ko, samahan niyo ako sa ating panalangin. Lord God, we thank you for the lesson. Thank you for the Bible. Thank you for thy last Son, Jesus Christ. Thank you, Lord, sa inyong pag-ibig sa amin, kahit kami mga makasalanan. Thank you for the chance of being saved. And thank you for the hope of eternal salvation together with you in heaven. Salamat po sa stasyon na ito. Salamat sa amang mga sponsors. Thank you for all our partners in evangelism through the radio, through YouTube, and through actual evangelism. Marami po salamat. We thank you for forgiving us. We love you, Lord. We pray all of this in Jesus' name. Amen. Pinapasalamatan po natin ang radio na ito, ang Christian World Ministry headed by Art Madlayang, Terry Dennis, James Kitoriano, John Jeffrey, Chris, of course, Deborah Quinones Marcos. Would like also to thank our other partners, Brother Rico G. Canlas of San Fernando City, Pampanga Congregation, Sister Dina and June Kaugiran of Metro Manila Congregation, Sister Rose of Dalasco, and Brother June, dyan po sa Canada. Of course, Brother Ed and Sister Lauder. Dito po sa local congregations, we thank you all, Baguio, Biget, La Trinidad, Pangasinan, especially Brother Greg and Sister Luz Manuel, Brother Jonathan Ramos, Annalyn, the congregation of Lingayen, Sister Hilda Manuel, Sister Juanita Manuel of Dumalandan Congregation, Jenny Flores, still of Poblacion, Lingayen, Pangasinan, Brother J. Bangkiray sa Aringay, La Union, of course, other places like in Pampanga, Sister Merle Pineda of San Fernando City Congregation, and the rest of the congregation over there, Metro Manila, Cavite, of course, Abra, hanggang po tayo sa Bolinao, and of course, my sister Evelyn in Cebu, Brother Nard Suanyo and Roa City Capiz with the wife Bibing Tanyo dyan po sa Dao Capiz. Maraming salamat. God bless us all. God bless all of you. And may the Lord bless and keep us all. Through Christ, we ask all these things. Amen. 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 Praise the Lord, for He is glorious. Never shall His promise fail. God is victorious. Sin and death shall not prevail. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Praise the Lord of our salvation. Host on high, His power proclaim. Heaven and earth and all creation, Lord, and magnify His name. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.